nahihiya. Sorry for the term. So, itutuloy ko na lamang po yung naging lesson natin kagabi. Nawa naman ay maging mas clear ang ating pag-aaral ngayong gabi. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa isang maiksing panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, muli po namin tinataas ang pangalan mo sa kalagitnaan namin ang makapangyarihan Diyos. Nawa nga po, Panginoon, ay maluwalhati ka po namin. Yun po, Panginoon, yung purpose ng pag-gather namin in this place. At kami po ay nagpapasalamat dahil sinabi mo nga po in your word that if 2 or 3 are gathered in your name, you are there, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang siyang hawak sa puso ng bawat isa sa mga kapatid na nag-gather in this caravan, Father God in heaven. Nanawa nga po, Panginoon, ay yung pag-study po namin, pag-continue ng study namin tonight, ay maging clear po sa bawat isa, may mapulot kami, may apply namin sa buhay namin, Panginoon, dahil ito po ay para sa amin, Father God in heaven. So, we will grow, Father God in heaven, on you, Father God, at kami ay makapagdala ng mga kaluluwa mo sa iyong harapan o makapangyarihan, Diyos. Maraming salamat na muli at ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nasa ano po tayo ngayong gabi? Nasa step 2 pa lang po tayo. Ito ay 12 steps. Sabi nga po dito sa title ng step 2 is, Believe you can change with God's help. Sa Proverbs 4:23 po, sinasabi po doon that, Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. The way you act is determined by your attitudes and intentions. Proverbs 4:23 po yun, kung gusto niyong sundan ako sa mga sinasabi kong verses. People and circumstances may influence you, but you do not have to give in. Nabanggit na ito ni Pastor na sa kanyang mga preaching. Halimbawa, kagaya ng sa working place, mayroon akong isang katrabaho na kalahi na bading. So, kapag maano siya sa akin, nakikipag-usap, tita, gano'n. So, tapos, bading, minsan tatawagin ako, bading. So, ako naman, dahil nakikipagkaibigan ako sa kanya, mabait naman po siya din na kaibigan. So, gano'n na rin ako, tita, bading. So, gano'n na rin po yung language ko, which is wrong in the eyes of God. Kaya yun ang dapat din ma-change sa akin. Ito ay ipinag-aaralan po natin, hindi po para sa inyo lamang, kundi unang-una ay para sa akin. Kaya nagustuhan ko po yung topic. Ang dami na para sa akin po. You do what you decide to do. Sabi nga po, sa ano po yun? Matthew 15:18 to 19, and then Matthew 12:34 to 37. Then, under din pa rin po nung believe you can change with God's help. Sa 1 Corinthians 10:13, God will not allow any temptations that are beyond your ability to bear. Ang ganda po noon. Ang bawat isa sa atin ay may Kristiyano man o hindi, ay maraming mga dinadalang loads sa ating mga buhay. Kagaya din po ang isang napakabigat na nangyari sa akin ay yung 2009. Alam ni Pastor yon dahil tinawagan ko siya noon. Kami po ay nagsimula na noon nasa under survey na po yung processing ng aming pag-a-apply ng mortgage with the assistance of the government. Nung bigla pong na-stroke yung kapatid ko, parang last week of November 2009 po yun. Ay 56 pa lang po yung kapatid ko, kaya bata pa kung para sa akin bata pa siya. At saka napaka-healthy. Last time na umuwi kami ng 2008 October ba yun? Inhatid mo kami, Pastor, sa Gatwick Airport. Yun ang last time ko siyang na-meet. Napaka-healthy ng ate ko. Pero alam ko hypertensive siya at hindi niya iningatan ng kanyang blood pressure. And then one Monday morning, ako po ay galing night duty. Normally, kapag pagdating ng bahay, tina-turn on ko yung aming laptop. Dahil mayroon po ako naka-download doon na Globe na nagte-text sila doon sa Pilipinas. Pag nag-text sila doon, kaunti lang, 1 peso lang yata ang text nila doon. Pero yung text back sa kanila, chika. Wow. Yung text back sa kanila, wala na akong babayarang extra, babayaran ko lang yung
Sabi ng kapatid ko isang lalaki, yung number 4 na kapatid ko sa lalaki. Number 5 pala yung kapatid kong yan. So, dahil 5 yung kapatid kong lalaki. Na-stroke ang ate, sabi ganyan, naka-admit siya sa nasa ICU, may tubo sa bibig. Kaya alam ko na, intubated. Sabi ko, di takbo ako dito, takbo ako doon. Sa isip ko talaga, uuwi. Tapos po, 2009, takbo kami sa sabi ko, maglulong tayo. Kasi para makauwi ako. Tapos siguro bad ang credit report ng aming, yung nakatira dati sa bahay namin dahil hindi ako nakapag-loan, rejected ako. Kaya po, ang nangyari, umuwi ako, hindi natuloy yung mortgage namin dahil nagastos ko na po partially yung i-deposit ko doon sa aming mortgage dahil ang aming agreement may deposit ako. Pero okay lang po yun. Material lang po yung mortgage. Ang masakit nito ay pagdating ko sa bahay, talagang wala na po yung ate ko comatose. At nilabas na nga nila sa hospital dahil ang GCS niya ay 4 lang, GCS of 4. Tapos 1 million peso na ang bills namin, ay hindi na namin kaya. Ay nilabas na namin. Then nung dumating ako sa atin ay nasa po siya, dinalawi ng 4 kong kapatid na lalaki sa pinakamalapit na hospital sa aming bahay dahil nilagnat daw sa bahay. Siyempre na pneumonia na yun dahil inuwi nila sa bahay dating intubated. Diba ang complication na pneumonia na siya kaya nilagnat na. Sinabi na din sa akin ng neurologist doon na ikaw ang susundin pero wala na. Ganyan. So inuwi ko na uli sa bahay ang ate ko. Yun, naalagaan ko ng 2 weeks at kinabukasan uuwi na ako. Flight back ko na dito December 21. December 20 about 7 PM naputol na yung hininga niya. So nakaburol po siya nung umalis ako sa atin. So yun yung pinakamatinding pagsubok. Pero alam ko may purpose ang Panginoon sa bawat nararanasan natin sa buhay. So yun na nga po, 1 Corinthians 10:13. God will not allow any temptations that are beyond your ability to bear. He will always make a way of escape. God is faithful. He will always keep this promise. It follows that you can break any bad habit and develop any good habit according to God's will. Philippians 4:13. We can do all things through Christ who strengthens us. This includes changing to please Him. If we trust on our own strength, we will fail. Satan can defeat us. If we use Christ's strength, we will succeed. Because Satan can never defeat Him. Perhaps we have failed in the past because we have trusted our own power instead of using Christ. People sometimes convince themselves, I just can't change. It's too late. Besides, I'm only human. But they are not just belittling themselves. They are denying God's word. They will fail simply because they will give up instead of persisting to use God's power. Psalm 37:5 says, if you commit yourself to the Lord and trust Him, He will accomplish His will for you. No matter how strong a temptation you face, no matter how long you have practiced a sin, if God says to change, you can change. See also Ephesians 6:10-18, Ephesians 3:20, 21, 2 Corinthians 9:8, and Joshua 1:5-9. Step 3, napakahalaga po pala nito. Study the Bible about your habit. Joshua 1:8 said, to succeed in God's work, meditate on God's word. List the pertinent Bible passages about each habit you need to change. List reasons why you should change. Meditate on these verses daily, filling your mind with them. Psalm chapter 1 verse 2, 119 verse 11. Deuteronomy 6:6-9. Frequently remind yourself of these verses. Write them and place them where they will remind you. On your bathroom, mirror, on the refrigerator door, on your table, at mealtime, and on the TV knob. So,
yun po pala ang mga secret. Mga secret kung paano natin ma-memorize yun. At least one verse. Para yung Manila paper Sana po sa magawa NCP. natin lahat ito, lalong-lalo na ako. At least one verse per day. Ano na lang kaya? Background sa Facebook. Para tuwing open natin. Oo nga, ano. Ikaw magaling kasi sa computer, pastor. Mayroon akong isang katrabaho na sa Sister Annabelle, yung dating CICU staff, na medyo, siya, boyis, nasa Canada na ngayon. Nung mag-i-interview siya, si Joyce, nung mag-i-interview siya sa kanyang Canada, ang kanya daw wall ng room, talagang punong-puno na yung mga possible na dapat itanong. So, nung tinanong na siya sa interview po, kasi by phone, nakatingin siya dun sa kasi nag-i-interview sa Canada eh. So, siguro po yun din ang sinasabi dito na maganda nating gawin para makabisado natin ng mga God's Word. Siguro ito na rin ang gagawin ko. Kasi napakabobo ko rin po mag-memorize. Matthew chapter 4 verses 1 to 11 says, Jesus overcome temptation by quoting scripture. But this worked only because he knew the scripture. Memorize verses about your habits so that when you are tempted, they will come to mind and strengthen you. Quote them to yourself and to those who tempt you. Proverbs 3, 5-6, 2 Timothy 3, 16 and 17, Ephesians 6, 17, Romans 1, 16, and Hebrews 4:12. Ano nga po yung Hebrews 4:12? Sister Cheche? Hebrews 4:12? Nakopya. Yun ba yung for the word of God is sharper? Hindi tayo nagme-memorize lahat. Ako rin unang-una. Dalawa na ho tayo. Anyway, i-continue natin to pag may chance tayo ulit. Pinuputol naman muna natin dito yung study the Bible about your habit. Marami po ito hanggang 12. Siguro kapag nagka-chance ulit sa mga susunod natin na church camp. Ito na yung ito na yung Hebrew 4:12 mo. Ano po iyon? For the word of God is living and active and sharper than any double-edged sword, piercing even to the point of dividing soul from spirit and joints from marrow. It is able to judge the desires and thoughts of the heart. Sobrahan sa picture. Baka doon lumabas yung bagam. Ano yan? Wiki. Lang stopping mo. My Tapikin mo deeply sa lungs. condolences. Dito sa sarap. 2010. Alala ko yun. Sa Facebook, smoking is bad. Sige. Smoking is bad. Para doon sa mga may Bible, gusto kong dugtungan na naman yung topic na kagabi at kaninang umaga. Of becoming leader. The price or cost of becoming a leader. Sa same text pa rin, Matthew chapter 20, verse 21 up to 23. Okay? Sabi ng Matthew chapter 20, verse 21, and he said to her, "What do you wish?" He said to him, "Grant that these two sons of mine may sit, one on your right hand and the other on the left, in your kingdom." But Jesus answered and said, "You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?" They said to him, "We are able." So he said to them, "You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father." Lord, dalangin namin, Lord, na patuloy mong i-mold ang aming mga puso, O Lord God, para ano man ang mga hindrances, na maging kagaya mo kami, Panginoon. Ito po ay ma-strip off sa aming mga old life, or maitabi namin, Lord, at hindi na po namin gagamitin ang aming mga expired IDs, ang aming mga fake IDs, O Lord God. Magkaroon kami ng true identification that you have created us in your own image and likeness. Lord, pinapasakop namin ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw po ang magbago nito.
In Jesus' name. Amen. Amen. Parang nauso po sa kapanahunan ngayon yung parang sa mga DSLR na kahit sa Pilipinas, naka-DSLR din yung mga tao doon. Uso-uso lang. Uso-uso, ano. Sayang. Hindi naman ako, nahilig ako sa camera o nahilig pati ako sa picture, lalo na uso ang Facebook. May gusto rin akong camera, pero hindi ganun kadali. Or halos karamihan naman sa atin, mahilig sa camera kung mahilig ka sa Facebook. Because of the picture. Kaso lang, hindi tayo makabili ng, hindi lahat nakakabili ng mga kamera na gusto natin kasi mahal. Very good. Yan, medyo yung camera ni Jake na Mark II 5D, naging camera din ni Brother Bobby. 1.3 lang naman, body pa lang. So, ang gusto kong sabihin dito, ganun din sa pagiging leader, kailangan din natin ng to pay the price. Pero ang tanong ko sa inyo, ano ang price ng pagiging leader? O what does it cost you? Become brave. Hindi. Ang tanong nito is, ano yung price na dapat mong, kung ito yung sinasabi ni Jake na, whatever it takes, kaya mo ba? Ito yung, ito yung self-desires. Sometimes your family, time with your family. Okay, sometimes time with your family that compromise your time. Okay, ano pa? Okay. So, once we like new stuffs, we would like to know the price. Sa Pilipino. Maliban na lang siguro kung napakayaman mo kapag gusto mong isang bagay, hindi mo na tinitingnan ang price. Pero natural, hindi naman tayo as in iyaman ng kagaya ng mga nagsusweldo ng 7,000 or magpasweldo ng katulong ng 1,500 or 2,000. Hindi tayo ganun kayaman. So, ang una nating tinitingnan is yung price. Okay, naitanong ko na sa inyo kung if you really wanted to be a leader, if you really wanted to be great, but the question is, are you willing to pay the cost or the price? Okay? So, if we really love them enough, we don't mind the price. Yep. Ano ang ginagawa nyo kapag gusto mong isang bagay at wala ka pang pera pambili? Nag-iipon. Nag-iipon. Very good. Ano pa? Work hard. Work hard. Very good. So, once we relate, or kung hindi mo inano ang price, kung hindi mo nga kaya, we really take time to balance things. Is it worth it? Yes. Nga, sabi ko nga na example ko nakaraan, wala si DJ ngayon na maganda mag-holiday, pero dapat din maging practical. Pero maganda rin magtrabaho, pero dapat ka rin mag-holiday. I-balance mo ba? Kesa naman, puro ka trabaho, wala kang holiday. Minsan naman, puro ka holiday, wala ka rin trabaho. Di ba, binabalansin natin? Ano ba dapat unahin ko? Nasusundan nyo? Okay, so, ang aim natin sa topic na ito is for us to be aware of the price of becoming a leader, o pagiging servant leader. And not just being aware of it, but pay it off. Siguro naman self-explanatory yung pay it off. Okay, so, una, ano ibig sabihin ng drink? Sabi ni Jesus kasi, can you drink the cup that I am going to drink? Na maging sa garden ng Gethsemane man, bago siya papatayin, sabi niya, Lord, kung maaari, or Ama, kung maaari, alisin mo sa akin ang saro ng kapighatian. Anong gustong sabihin niya doon? Suffering. Okay, very good. Ang baptism of fire. Ang gusto niya sabihin? Ha? Okay. Ano, Kung ang drinking the cup ay suffering, ano ang baptism of fire? test of faith. Trials, test, okay, persecution. Doon yung isasalang ka sa apoy kung talagang magsusurvive yung ano mo, yung faith mo. Okay, so when James and John were asked if they were able to pay the price for what they decide for, they said they are able. Patunayan ko sa inyo. So as not to be disappointed in prayers, ask yourself the same question. Sa totoo lang, hindi tayo baliw na mag-order ka sa isang shop na bibili ka kung wala kang pambili. Pero sa Lord, nagpipray tayo sa Lord. Pag sinagot tayo ng Lord, are you willing to pay the price? Ewan ko lang. Willing nga ba tayo? We are praying for 100 regular attendees by January. Sabi ng Lord, are you willing to pay the price?
Are you willing to do what you are supposed to do? Or are you doing what you are supposed to do? Next question. Hingang malayo. Okay, so if you wanted to become a leader or great, did you check if you have enough or if you are able to pay the price? Bago ka, lalo na kung ikaw ay naglingkod na o lalo kung nag-commit ka, lalo sa mga topic na napapakinggan natin na sabi mo, oh Lord, gusto ko magiging great, gusto ko magiging beneficial ako sa iba. Check mo ba sarili mo? Are you really willing to pay the price? Okay? Would you be willing to die for it? Climax na yung willing kang magpakamatay, pero hindi naman hinihiling ng Lord just to check our hearts ba na mayroon nga isang nagsabi na do not be a follower of a leader who is not willing to die for something he desired for. O nga naman ano. Huwag mo sundan yung isang tao sa bagay na ipinapagawa niya kung siya mismo hindi siya willing magpakamatay doon. Do or die. Yes? Okay. So Acts 12 verse 1, now about that time, Herod the king stretched out his hands to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword. So nung sinabi ni James at saka ni John na kaya nilang inumin yung saro ng kapighatian, pinangatawanan ni James. And yet the issue is not to sit on the right hand or to the left because prepared ng Lord yun. Pero ang gusto ko lang sabihin doon, willing si James at si John, pinangatawanan nila yun na they're willing to pay the price. Kaso lang, ang motibo nila, para lang makaupo sa kanan at sa kaliwa. Not to be beneficial to other people. In the first place, nung sinabi kong motibo nila. Pero, na-correct yun noong tinanggap nila ang Holy Spirit. Na-correct yun. Nagpakamatay sila dito sa Acts chapter 12, hindi na para maupo sa kanan o sa kaliwa, kundi para sa glory ng Lord. Okay, so drinking the cup means afflictions, hardships, and even death itself. Okay, Matthew 12:26-39, ito yung sinasabi ko sa inyo about Jesus in Gethsemane. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." Nakapag-pray ka na ba ng ganon? Or dumating ka na ba sa time mo na mayroon kang cup of suffering? Or sa inyo na lang ho. Nakaka-relate ba kaya? Amen. Okay. So, First Corinthians chapter 3 verse 12. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, verse 13, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work or what sort it is. Ang context po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 12 hanggang 14 is kapag ang gawa mo daw hindi pinadaan sa apoy at nasusunog, hindi nag-keep yung ginagawa mo. Ang mangyayari, sabi ng verse 14 and 15, maliligtas ka pero mawawalan ka ng reward. Nakakasunod ba kayo? Ibig sabihin para sa malinaw pang example or explanation is kapag ikaw, naglingkod ka sa Lord, willing mong magiging great, magiging beneficial ka sa kapwa mo, pero na-persecute ka, binaadaan ka sa apoy, tumigil ka na, nasunog yung ginawa mo, maliligtas ka, pero yung reward mo mawala. So dapat kahit ipinadaan ka na sa apoy ng persecution, nag-go on ka pa rin. Bakit? Kasi nothing can stop us. Nothing can separate us from the love of God. Yes? Okay, hindi ako manhid sa mga mata nyo. Mabuti na lang, inagahan ko pa, baka mamaya tulog na kayo. Kaya nga, bilisan ko na nga, kung napapansin nyo lang. Kasi, depende din yan sa mga reaction nyo. Pangalawa, what is the price then? Okay? Self-sacrifice. A leader will no doubt have to give time and treasure, as well forgo many pleasures, rewards, and vices. So, kung gusto mo magiging beneficial ka, talagang seryoso ka sa paglilingkod mo, seryoso ka sa pag-offer mo ng life mo sa Lord, dahil mahal niya tayo, kahit hindi pa natin siya minahal noon, kahit tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Lord.
willing ka ba mag-forgo ng pleasures mo or rewards and vices? Willing ka ba mag-offer ng time, mag-devote ng time mo at saka ng treasure mo? Baka naman hanggang ngayon, naka 2 hours, 3 hours ka pa rin sa Facebook, pero yung self-growth mo, lalo sa pagbabasa ng Biblia, 10 minutes lang, tulog ka na. Kaya naman pala, nag-i-enjoy ka nagbasa ng Biblia kasi sumarap yung tulog mo. Ginawa mo bang pampatulog yung Biblia? Lalaba. So, you must decrease for your way up or go down to be up. Gets ba? Yes. Okay, so, una, self-sacrifice. Pangalawa, rejection. Sa tingin nyo ba, madali magiging rejected ka or nagkaroon ka ng feeling of rejection? Si Jesus mismo, na-rejected siya ng kaniyang mga own households. Nasabi nga ng Mark chapter 6 verses 1 up to 6, hindi siya pinaniwalaan at sabi nga niya, no prophet is without glory except in his own household or except in his own town. Kasi siya, yung sarili niyang kamag-anak mismo, hindi siya pinaniniwalaan. Tapos minsan, pag na-reject tayo, parang feeling natin, bahala na nga sila doon. Tama na ito. Kasi ayaw na nating ma-reject uli. Ayaw na nating ma-disappoint uli. Kaya ipinanghihinaan tayo pag nagkaroon tayo ng rejection. Ito. Aaminin ko sa inyo, hindi ganun kadali. I-overcome mo yung rejection mo. Kung yung adrenaline ng faith mo, high lagi, walang problema yung rejection. Pero, kung kailan down yung adrenaline ng faith mo, sasamantalahin na kalaban. Magsabay-sabay yun. Chance. Andyan yung, kung sino yung pinagtsatsagaan mo, pinaghirapan mo para lang maka-attend, para lang ma-convert. Andyan yung hindi ka na i-email, hindi ka na i-text back, wala na silang pakialam sa'yo kung maka-attend sila o hindi. Hindi ganun kadali i-overcome yun na, para baga, hindi na nga ako gagawa ng tulong. Hindi na nga ako mag-invite, wala na akong gagawin. Gets? Okay? A leader will find that people may not accept him as decision maker, person, or a friend. Nasusundan niyo ko ba? Okay? So far naman, wala akong nakikita, lalo sa caravan na ito. Hindi, joke ko lang yan. You can please all the people some of the time. Not all the time. Some of the people all the time, but not all the people all the time. So kung mayroon tayong mentality na gano'n, naka-prepare na yung isip natin na hindi mo ma-please lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon, hindi ka na disappointed, hindi ka ma-frustrate kung may mga taong inire-reject ka. May mga taong sa kabila ng ginawa mo, yung mali pang kapiranggot ang nakita nila. So, hindi ka na-disappointed kasi may mentality ka, naka-prepare na sa mind mo. So, kung si Jesus na-reject, how would you feel kung ikaw si Jesus, lahat ng mga pinagaling mo, sila yung sumigaw na ipako siya sa krus? Baka kung ikaw yung mga kasama ko sa ospital ng mga malulutong magmura. Papaulan na ako ng kidlat. Sabi niyo! Okay, so even Jesus was rejected, nasabi ko na yan. Those whom He healed were the same people who shouted, "Crucify Him." So minsan parang nasasaktan tayo or na-disappoint tayo or na-irritate tayo kasi akala natin tayo lang yung may karanasan na gano'n. Jesus experienced all of this before we do. Kasi sabi niya, John 15 verse 20, "No master is greater than his servants. If they listen to me, if they persecute me, same thing will they do to you." Yes? Okay, so are you willing to be rejected? Amen. Doon. Kailangan nagkaroon ka lang ng mentality na naka-prepare ka para pag na-reject ka, hindi ka masyadong disappointed. Okay? Criticism. So, self-sacrifice, rejection, criticism. Kung, again, hindi may anticipation ka na that you cannot please all the people all the time, pag criticize ka, hindi ka na bibigla. Sorry na lang, hindi ako nagyayabang it's just the way I drive. Parang gusto ko kasing madalian lagi.
sayang yung oras. At saka gusto kong... Time is gold. Time is gold. Kanina, parang natatakot sila or si Brother Val, dalawa na daw yung kamay na. Takot si Suchubibo, Pastor. Hindi ako nagyayabang, pero... 3 miles. Ha? Ay, hindi na natin mag-usapan. 90. Between 60. Kaya ko lang ito sinasabi kasi may marami talagang tao na hindi sila pathfinders. May maraming tao, fault finder. Wala akong tinutukoy. So, kung ine-expect mo na alam mo lahat ng tao, hindi lahat ng tao ay pathfinder, maraming tao ang fault finder, huwag kang ma-disappoint kung na-criticize ka. Kaso lang, nadi-disappoint lang kasi ako minsan or na-irritate lang ako minsan kasi yung inaasahan ko na natuto na o inaasahan kong kilala na ako, inaasahan kong malawak ang makitid pala. So, a leader will face scrutiny and analysis. Yun bang bubusisiin ka? Hindi ganun kadali yun. Tatanong-tanungin ka, salamat na lang, walang nagtatanong sa akin. Oh, Pastor, kumusta yung mga koleksyon natin? Andyan pa ba? Hindi man lang kayo nagtanong. Ubus na, hindi nyo lang alam. Hindi lang natuloy yung audit noong August 20 dahil nagkaroon kami ng miscommunication ng auditor ng Inland Revenue. Akala ko August 20th. Yun pala, August 28. So, naghintay ako ng wala. Pero so far naman, naka-prepared na lahat kung makarating pa sila kasi sabi niya, I don't think it will still be possible. Kung hindi sila makarating, okay lang na i-approve na nila. Kung makarating sila, prepared naman na lahat. Para at least alam na natin kung ano pang dapat ituwid. Okay, so salamat na lang at walang nag-scrutinize sa akin. Thank you for that. There are people who are fault finders, not pathfinders. Nasabi ko na yan. More disappointing if the criticism comes from your colleagues or brethren. Lalo na kung kasama mo sa church. Okay. Psalm 55 verse 14 and 12. Kikita natin ang... walang dalang Bible? Okay. Psalm 55 verse, umpisahan niyo sa 12 hanggang 15. Sige nga. At least man lang, pag ganyan mo ng verse, mayroon Not na. an enemy who reproaches me, then I could bear it. Nor is it one who hates me who has exalted himself against me. Then I could hide from him. But it was you, a man, my equal, my companion, my acquaintance. We took sweet counsel together and walked to the house of God in the throng. Let death seize them, let them go down alive into hell, for wickedness is in their dwellings and among them. Naririnig niyo ba lahat? Tagalogin ko ha. Hindi ko naman sinasabing hindi ka nakaintindi ng English. sabi ni David, madali daw iwasan yung nag-persecute sa iyo, kalaban mo o kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho dahil hindi mo sila nakikita. Ang mahirap daw iwasan o ang mahirap na nag-persecute o nag-criticize sa iyo, kasama mo sa church. Sabi niya, we took counsel together, we go in the house of God. So, kapwa mo mananampalataya. Akala ko ba naman, sister, matino ka? Yun naman pala, pag nakatalikod ako, binanatan mo ako. Sago. Saan nakukuha niya ang point dyan? Okay? So, example na lang, si Moses. So, Numbers chapter 12, pwede ba mag-asawa ng non-Israelites ang ang mga Israelita? Anong ibig sabihin yan sa ating kapanahunan? Application yan sa ating kapanahunan. Kapwa ang believers, dapat ang asawahin, believer. Do not equally yoke. Pastor, naniniwala naman ako baguhin ng Lord. Paano pag hindi binago? Ikaw ang nabago. Tudas ka. Patay na. Patay na. Kasi, inilagay mo ang iyong sarili sa alanganin dahil isinabi na ng Lord, ikaw naman na huwag kang mag-asawa ng hindi believers. Magkakaproblema ka talaga. Matigas na ako. Nasusundan niyo ba ako? Eto na ngayon si Moses. Nag-asawa ng Ethiopian woman. Eto, sariling kapatid. Akala mo, Moses, ikaw lang ginagamit ng Lord? Ginagamit din naman kami
may mali na si Moses, nag-asawa na siya ng Ethiopian woman. Hindi ko alam kung pang ilang asawa niya na yon. Ito na nga yung sinasabi natin ni Namani, sana nasa Old Testament tayo, pwede na mga asawa. Wala na tayo sa Old Testament. Binubuhay ko lang kayo eh. Tago ako ng tanong. Ang point dito is, mali ni Moses, pero irespeto mo lalo na yung mga lingkod ng Diyos. Huwag mong ibulgar. Kasi kung hindi dapat irespeto ni Miriam si Moses, sana hindi nakakitang si Miriam. Salamat na lang yung mga daming mga nagsasalita sa pastor, hindi nagkikitong ngayon. We live by grace talaga. Marami nang ketongin. Okay, 2 Chronicles 20:20 please. 2 Chronicles 20:20. Maraming sasablay dito. Sana naman hindi kayo nakaka-relate nito. So they rose early in the morning and went Ah, into sorry, not 2 Chronicles. Oh, yan. So Yan. they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Louder, please. Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper." Okay. So, believe in the Lord your God, and you will be established. Wala tayong problema doon. Maraming Kristiyano, minsan magaling pa sila sa pastor. Believe in his prophets, and you shall prosper. Kaya naman pala hindi nagpa-prosper kasi hindi lahat ng believers o hindi lahat ng Kristiyano nandoon yung kanilang pagrespeto or yung pagtanaw nila ng yung authority ng mga itinalaga ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, sana naman hindi kayo nakarelate sa verse na yan. So, yung mga hindi tumanaw, hindi nag-respect sa mga authorities na inilagay ng Diyos, kagaya ni Miriam, kagaya ni Aaron, ayun, nagkinitong. Nasusundan niyo. Wala akong pinapatamaan ha. Wina-widen ko lang ang understanding niyo. Nang sa ganon, okay, example na lang. Hindi i-expose yung mga pagkakamali. Anong nangyari noong pagkatapos ng baha? Anong nangyari kay Noah? Sinave ni Lord. Siyempre, sinave kasi sakay nga sa ark. Nalasing siya kasi. Nalasing siya. Anong ginawa ng isa sa mga anak niya nung siya nalasing? Sinabi niya na nakahubad yung tatay. Sinabi niya nakahubad niya. Anong sabi ng Lord? Under curse yung anak niya kasi ikinuwento pa sa mga kapatid niya. Ngayon pag nagkamali yung isang pastor, buong mundo naka-Facebook. Umalis ako sa church na yon kasi yung pastor doon, alam niyo na kung sino tinutukoy ko. What I'm trying to say is, kung hindi mo nagustuhan, manahimik ka na lang, huwag ka na magsalita kasi may consequences kapag nag-criticize ka, lalo sa mga lingkod ng Lord. Pero on the other hand, para sa amin, para sa ating mga naglilingkod, hindi natin maiwasan na part of paying the price yan ng pagiging leader, maka-encounter tayo ng criticism. So kung kinikriticize ka, magpasalamat ka sa Lord. Lord, kakampi pala tayo kasi pati ikaw kinikriticize Ang masaklap noon kung ikaw ang nag-criticize. At least matar same side pala. Okay, pang-apat is loneliness. Bakit magkaroon ka ng loneliness? Ang loneliness na tinutukoy ko dito is hindi yung literal na nag-iisa ka. Okay? Although, when you accept a special role, to be isolated is part of the deal. Hindi ka pwedeng wala kang private time sa Lord. Hindi ka pwedeng wala kang devoted time sa Lord. Puro ka socialization, puro ka party, pero yung personal time mo, wala kang personal time sa Lord. May time ka dapat na isolated ka. For Moses to qualify as deliverer of Israel, God has to mold him for 40 years in the wilderness. 40 years siya sa Pharaoh, nakapatay siya, nagtago siya. 40 years siya doon. Noong 40 years siya sa ilang, doon siya na-mold ng Lord. Maliban kay Moses, even David was taken from the sheepfold to shepherd. Kaya nakabuo si David ng maraming sons kasi sa kanyang loneliness, doon sa wala siyang ibang kausap.
mga tupa. Kumusta ka na, shit? Oh, tupa, kumusta ka na? Siguro mga tupa niya may pangalan na. Memorize na pati nun na. So, it was in his loneliness that God was able to prepare him. Sabi ng Bible, God took David from the sheepfold to shepherd Israel. Eh kung ikaw, hindi ka marunong magkaroon ng isolated time or devoted time sa Lord, anong kinabukasan mo? Or anong magiging future use mo sa Lord? Hanggang shepherd na lang. Ako, meron akong ng konti na loophole na hindi ko naman loophole sa side ko or may konting struggle sa mga kasama ko, lalo kay Mrs. Kasi palibhasa kasi kilala ako ni Mrs. na kalog, joker, para bagang pag nagseryoso ako, wala na akong karapatang manahimik. Oo. Lalo na pag ako, yung mga nagtatanong at alam nila yung isasagot, hindi ko nasasagutin yan. Disturbo lang yan sa utak ko. Sayang sa oras eh. Ang una ko agad sasagot sila pag nagtatanong sila, ano ba sa tingin mo? Kasi kung alam nila ang sagot, hindi na sila dapat magtatanong. Kasi hindi porkit wala akong ginagawa, yung utak ko hindi gumagana. Hindi porkit nagdadrive ako, yung utak ko hindi gumagana. Hindi porkit nakahiga ako, yung utak ko hindi gumagana. Madali bang gumawa ng topic? Hindi ho. Hindi. Ilang topic ang dapat itutok ko hanggang Saturday 14. Sa biyaya ng Lord, naka 12 ako. Yun pala, nadoble lang isa, 11 lang pala. May 3 pa akong gagawin. Sa tingin nyo, ganun kadali yun ipaprocess sa mind ko? Hindi naman si Lord ang magpe-prepare ng topic. Si Lord ang magbigay ng topic. Si Lord ang maglilid sa akin kung anong itatopic. Pero hindi si Lord ang maggawa ng PowerPoint. Hindi ang Holy Spirit. Okay, so loneliness could also mean you're on your own with the responsibility. Sabi ni Moses, Lord, ipinanganak ko ba itong mga Israelita nito? Ang dami-dami nila. Ako lang mag-isa? Pasan ko ang mga yan? Sabi ni Moses, patayin mo na nga ako. Ang ginawa ng Lord kay Moses sa Numbers chapter 16 or 11 verse 12, did I conceive all these people? Did I beget them? That you should say to me, carry them in your bosom, as a guardian carries a nursing child, to the land which you swore to their fathers. Verse 16, so the Lord said to Moses, gather to me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people and officers over them. Bring them to the tabernacle of meeting, that they stand there with you. So, kaya nag-command ang Lord na pumili pa ng 72 elders kasi at that time, si Moses lang mag-isa. Nasusundan niya. Okay? Ito, wag kayong mag-react, napapaubo tuloy ako. Ewan ko kung itutuloy ko pang sasabihin ito o hindi na. Goran akong go. Meron lang. Minsan, dumarating ako sa time na, Lord, parang solo ko ata ang responsibility. Hindi ko sinasabing hindi kayo responsable, pero you are not that responsible as you are ought to be. Dumating yung time na, parang nasa akin yung cargo ba? Kasi ang unang babanatan, sabi nga ni Jesus, I will strike the shepherd and the shepherd will be scattered. So, bago na nangyari sa inyo, ako una ang maatake na hindi man ito literal or physical na atake. Sa puso ko, sa isip ko, nandoon yung inaano ko ang mga battles na ito. Nagkaroon ako minsan ng feeling na, ang tagal naman ng mag-8 years na. Sana naman, hindi na ako kasama sa mga responsable ng mga maliliit na bagay na kaya naman gawin ng iba. Nakukuha niya. So, ang loneliness, maaaring sa pag-isip or maging sa responsibility. Okay, pressure. Ano mga pressure? Pressure ulcer? Pressure sore? A leader will be tempted to use his position for personal gain. Ha? Alam niya ba si Soriano? Hindi niya pinipreach ang tithes. Hindi siya naniniwala sa tithes. Why? Kasi ang tithes 10% lang. Ang tinuturo niya, offering. Kaya may mga tao sa dating daan, 100% yung binibigay nila sa pinsan mo ba yun? O kapamangkin? Sa'yo ba yun? O yung nagsabi ng 100% ng sweldo ibinigay sa dating daan? Hindi mo ata. Si Ate Rose. Ate Rose. may pinsan ako, buong sweldo ibinigay. Bakit kasi?
for personal gain. Sana kung advancement ng kingdom, ayun, nagtago si Soriano, maraming kaso ng paninira sa media. So, with too much to do, with less time to do it, pressure yun. Yung 11 sermons, 11 PowerPoint, medyo okay lang sana kung full-time ako, sisiw, napakadaling gawin yan. May trabaho, okay lang sana kung day off ako, hindi na ako gagawa. Kailangan ko pa rin gagawa. Salamat na nga lang, ito si Darlene natuto ng mamanan sa salamat sa Lord. Kasama kakampi na ako. Okay, so, hindi lang ito sa pagiging leader, maging sa personal life pa natin mismo, nagkaroon tayo ng feeling na we've got too much things to do, na less time to do it. Di ba? Okay? Pressure from enemies and colleagues. Na ito nga si Joshua at saka si Caleb na kasama doon sa 12 spies, sabi nila, lupigin natin sila kasi wala na silang pwersa, pero nasa atin ang Lord, kakampi natin si Lord. Yung mga sa unahan nila kalaban, pero yung kakampi nila mismo against na sa kanila. They were planning to stone Joshua and Caleb to death. Pero alam niyo po ba, dyan sa pressure, dyan napaplansa ang gusot. Kasi may pressure. Kaya nga, kapag ang isang damit na nadaanan ng plansa, kumikinis o planchado. Bakit? Nadaanan ng pressure. Ang mag-asawa, kapag walang pressure, huwag niyo masamain yung pressure na inisip ko. Yun bang, yung may attraction sa isa't isa, or hindi lang sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, o sa relasyon, kung isa lang ang may feeling, or may love, or may affection, ang isa wala, hindi relationship yun. Kasi nga, ang relationship is sharing of life between two people. One-sided lang. Kung one-sided lang, pangit yun. Pero kung two-sided, kaya nga sa magnet, may negative, mayroong positive, nagwo-work yun. Bakit? Kasi may pressure. Pero minsan, sa totoo lang, ayaw natin ng pressure. Ako gusto ko mag-drive na may pressure. Buhay ang dugo. Nagyabang na naman. Okay, so you might face pressure to overcome self-doubt. Maaring hanggang ngayon, di ka pa kumbinsido na hindi rin nga ba talaga sa akin pagiging leader? Mukhang hindi naman talaga ako leader mula pa noon. Shy ako eh. Sino sa inyo nag-iisip ng ganyan? Kaya ko ba talagang kumanta? Kaya ko ba talagang mag-preach? Kaya ko ba talagang maglingkod? Hindi lahat ng tao na-overcome na nila yung self-doubt nila. Or hindi nga yung iba nag-struggle sa self-doubt, yung iba kumbinsido na sila na wala talaga silang capacity. Mas malungkot naman yun. Oh, No can do. bugbog sarado na. Fatigue. Lahat naman tayo dito napapagod. Lalo na, pressure ka na sa trabaho, pressure ka na sa pamilya mo, pressure ka pa sa paglilingkod mo. Hindi ganun kadali yun. But you have to pay the price if you wanted to be great or if you wanted to serve God. Sayang na lang yung sasabihin ng, I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength. Para mamamatay ka na, hindi ka na makataas na kamay. Tapos all of my strength. I love you. Hallelujah. So a leader will experience mental, physical, and spiritual exhaustion that come with serving and giving more of his time, energy, and soul for the benefit of others. Hindi sa pagyayabang, nasabi ko noon na kahit nung andoon pa si Brother Josel, nabanggit ko nga, hindi nyo ako makitaan sa gawain ito na ako'y napapagod. Kagabi nga, parang inaantok pa kayo sa akin. 20 hours lang naman akong gising. Galing ako ng night ng linggo. Naka-break lang naman ako ng 1 oras at kalahati. Maghapon nag-drive. Pero kagabi, parang antok pa kayo sa akin. Yabang ko, sana ganun pa rin pag edad ko ng 60. Baka sunod na taon, pasensya na, may edad na pastor yun. Okay, si Elijah, after niya hinarap ang 850 false prophets sa 1 Kings chapter 18, pagdating ng chapter 19, sabi ni Jezebel, magpapapugot ako ng ulo kapag hindi napapatay si Elijah. Sabi ni Elijah, Lord, patayin mo na nga ako. Bakit? Exhausted siya.
niyang harapin si Ahab, kaya niyang harapin yung 850 false prophets, pero si Jezebel napagod siya. Malakas ang manipulating spirit ni Jezebel. Nasusundan niyo po ba ako? Dumating ka ba? Huwag naman sanang dumating ka pa sa time na Lord, patayin mo na nga ako ngayong gabi. Narinig ka pa ng asawa mo, ay, i-claim ko na insurance. Okay, relationships. 1 Corinthians chapter 7 verse 34, kaibahan ng mga binata o may asawa, dalaga o may asawa. There is a difference between a wife and a virgin. The unmarried woman, hindi yung virginity ang kaibahan nito. The unmarried woman cares about the things of the Lord, but that she may be holy both in body and in spirit. But she who is married cares about the things of the world, how she may please her husband. So, ang iniintindi ng dalaga is para sa Lord. Ang iniintindi ng may asawa, hindi lang si Lord, kundi para sa asawa niya, para ma-please naman yung asawa niya. Ganon din sa mga mister. Kaya si Mrs. minsan nagpapansin yan. Lalo kapag mga 3 long days na kaming hindi nagkikita, alam niya, nagpe-prepare ako ng Saturday. Kung kailan naman ako busy sa pag-prepare, saka naman gusto niyang magpalambing, magpapansin, magpamasahe. Gusto ko kapag gumawa ako ng trabaho, ayaw ko nang tinatanong-tanong ako, ayaw ko nang si Ella patakbo-takbo, ayaw ko nang maraming mga makukulit. Gusto ko full concentration. Kung may sariling lang akong kwarto, di nagkulong na ako sa kwarto. Hindi na sana siya nagalit. Kaso hanggang ngayon, sa itinagal na paglilingkod ko, hindi pa niya maitanim sa isip yon. Nagtatampo pa. Luya. Ayan. Huwag na mag-asawa kasi. Okay. Pero alam niyo, noong girlfriend na ba ka nun? Di ba? Chinichili ka. Dinadalaw-dalaw ko pa yan sa tinitirahan niya sa Makati. Sabi ba naman niya sa akin, pag tayo na mag-asawa, araw-araw kita ipamamalingki, paglulutuan kita. Highlight din. Okay, self-loss. Hindi mo maiwasan kung gusto mong maglingkod sa Lord, gusto mong magiging kapakinabang ka sa iba, magkaroon ka ng loss sa sarili mo. Na anong sabi dun sa kanta? I'm losing my whole life. Ik mo. Whole life ka dyan. Wala akong sinasabing ikaw yun, ha? Baka naman kasi kanta lang tayo ng kanta kasi yun ang lyrics. Hindi naintindihan. I'm losing my whole life. I'm losing my whole life. Facebook mo nga, hindi mo nga bakit ikaw, pastor, lagi nagpe-Facebook? At least ginagamit ko rin yung Facebook na mapafollow up ko yung mga bagong attendees. Nakilala ko man yung mukha nila. Baka kayo, ang tagal-tagal nung umatin. Ay, yan pala si ano? Ay, yan pala pangalan niya. Kaya kayo. Ay, si Kwan. Kaya tuloy yung mga bago nating attendees, kapag hindi na umatin yung nag-akay o hindi umatin yung kapwa nila barkada, katrupa, hindi na rin umatin kasi wala akong kakilala doon, nakakahiya. Kasalanan natin yun. Hindi tayo nakikihalubilo. Ilang beses ko na kayong sinasabihan, pag nagkainan naman, kausapin nyo naman yung baguhan. Kayo pa rin nag-uumpugan. Para bagang, isang taon na kayo hindi nagkikita. Parang hindi ka naubusan na pagkukwentuhan, samantala yung mga baguhan hindi nyo nakakausap. So, totoo lang. Sabihin nyo, mali ako? Matthew 16:26, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? So, sabi pa ng Matthew 16:25, ang sino mang nawalan ng kanyang buhay para alang-alang sa mabuting balita, siyang magkakamit nito. But he who loses his life for the sake of the gospel will find it. So, kaya mo pang kumanta ngayon? I'm losing my whole self. Try to ask yourself again before singing that song again. For the Son of Man will come in the glory of His Father with His angels, and then He will reward each according to his works. So, huwag mong pang hinayangan na according to His works ang pag-reward ng Lord sa atin. Na ito, napag-usapan nga namin si Mrs. Si Mrs. logical. Hindi siguro sa lahat ng pagkakataon, pero pagdating sa utang, logical siya. Ang logic niya sa utang, lagi-lagi nang isa na wais ka kasi, huwag kang basta-basta magpapautang. Logical yun. Wais yun. In a human understanding or human knowledge. Pero sa akin kasi, minsan, napapautang ko yung
kahit hindi marunong magbayad or ayan na nga, nadali na nga, hindi nagbayad, pero minsan nakakaano ba? Hindi na nga ako tutulong. Ganon din naman. Kung sino, sabi pa nga ni Ate Wing, lahat daw ng tinutulungan ko, umaalis na sa church. Nandito pa ako. Nandito pa ako. Hindi naman lahat. Tinutukoy niya yung grabe ang tulong ko. Wala nga akong maalalang tulong na personal sa inyo. Baka nilimot ko na yun. Yung tinutukoy ni Ate Wing is, yung hindi ko na siguro sabihin, kailangan sabihin sa inyo kung anong klaseng tulong na nagawa Tinodo ko mo sa na kanya. Pastor. Financially, na sabihin ni Jake na todo na, ayan, naglipat kami ng bahay, galing ako ng night. Matapos lang naman lipat namin ng bahay, alas 5, yung si Brother Bobby na hindi galing nag-night, bumaba ng hagdan, kulang na lang magpadaos-dos doon sa hagdan. Sa sobrang pagod niya, hindi pa siya nag-night noon, ako galing nag-night. Tapos, sa dami-dami naman dami-dami naman na naitulong ko, yung kapiraso pa ang nakita niya na hindi ko rin masabi na ako ang mali. Dahil sa inom. Okay. Analysis of the price. If you don't have enough money, you can't buy what you wanted. So dapat gagawin, this price then is what makes us ineffective if we don't have them. Nasusundan niyo ako? Okay, so those who succeed in becoming a leader, pay the price. Don't take a free ride. Hindi yun literal sa kutsahan. Marami lang kasi sa atin na mahilig tayo ng libre. Na may nakunto nga si Che na ano noon, may pasyente daw nagpakonsulta sa doktor. Kasi pag uinom siya ng Coke, sumasakit yung tiyan. Sabi ng doktor, sabi ng pasyente, pag libre, hindi ho nasakit yung tiyan. Sabi ng doktor, alam ko na sakit mo. Manipis ang bituka mo, pero makapal ang mukha mo. When I say don't take a free ride, if you wanted to be great, if you really wanted to serve, if you wanted to help others, don't take it free. Pay the price. Amen. Okay, application. When we realize that we don't have enough, we start earning more and save more. So mag-ipon. It would also mean spending less. Okay, if anyone desires to follow him, he must deny himself, take up his cross daily, and follow him. Okay, work is the key to earn. So, for us to be able to pay the price of becoming a leader, work. Work for the vineyard. Challenge. When you ask for something in prayer, did you ask yourself if you are able to pay the price? Huwag niyo akong sagutin, Pastor, Jesus paid it all for me. Pwede ba yan? Applicable ba yan? Ayaw mahirap. Baka you're just willing to take a free ride. Sasagutin ng Lord, do you have enough faith? Do you have enough sacrifice? Do you have enough for what you are asking for? Kagaya ng sinabi niya, tanong niya kay James and John, if you wanted to sit on the right hand or the left, although it wasn't on Jesus' discretion, but it was prepared by the Father, tanong niya sa atin, are you willing to drink the cup and undergo the baptism of fire? Or willing na kayo maghapunan? Jesus paid it all, but it doesn't mean He will do the work for you. Kaya nga, tinawag niyo tayo kasi yung work ni Jesus finish na, yung atin, hindi pa. Conclusion uli, Matthew 20:22, but Jesus answered and said, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, we are able. Sana magkaroon tayo ng resolve sa isip natin na whatever the price, ano man yon, masabi natin sa Lord, Lord, we are able. Hindi natin sasagutin si Lord. Sa inyo na lang ho. Okay, manalangin tayo. Lord,
patuloy namin pinasalamatan ng iyong mga salita, Panginoon. Ako man mismo or maging sila man, Lord, umaamin kami, Lord, na maraming pagkakataon na nagkukulang kami. Maaring napakaraming nga naming excuses, pero ang sacrifice, Lord, is giving up something for something better to happen. It could just be, Lord, na ang success ng ministry na ito is not all of us are willing to pay the price or willing to pay the cost or to do the work that is supposed to be done, oh God. So, Lord, dalangin namin na after ng camp na ito, hindi na kami maging relax kagaya ng dati. Alam namin mga excuses, may mga reasons kung bakit hindi namin nagawa ang dapat gawin, pero by your word that we have heard tonight, Panginoon, patuloy po kaming mako-convict na sa amin pong mga sariling kaisipan or sa kaibuturan ng aming puso, pag tinanong mo kami if we are willing to drink the cup or to undergo the baptism of fire, masasagot din po namin, Lord, yes, we are able. Hindi namin sasabihin na pagod kami, hindi namin sasabihin na busy kami, hindi namin sasabihin na may trabaho kami, because if there is a desire, there is a way to do it. So Lord, enable us to pay whatever it takes to be your servant, to be beneficial to others for the advancement of your kingdom. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Bukas, pupunta tayo ng St. Ives, yung nakita nyo, not St. Ives, St. Michael, yung nakikita nyo yung castle doon sa island. May bayad uli, pero parang kagaya lang ng bayad kanina. Mas mataas lang ng konti yon. Tatawid tayo kapag high tide, tatawid tayo ng boat. I'm not sure kung 1 pound each way or 150. Sa pagpasok doon sa castle, may bayad uli. Pero pag naka-group, tayo, mas nakakamura. Same thing uli, hahatid natin yung una, babalikan ko yung 7. Para at least marami ako maisasakay kesa 4 lang yung mapapalikan. So, ako lang isang magbabalik para isang na. Bukas, ng umaga, mas maganda siguro kung mas earlier yung alis natin. Kasi ang St. Michael's, lampas pa ng Penzance Town. Siguro mga, I'm not sure kung 15 miles from here. Mga ganun nga siguro. So, isipin nyo naman na mag-i-enjoy na kayo kakapicturan doon, ako maghahakot pa. So, at least man lang, kapag balik ko, naka-ready na baga. Or kaya tayo nagmamadali, at least tayo mag-enjoy. Kayo lang ba gusto mag-enjoy? Hindi naman kayo. Gusto ko rin mag-enjoy, So, at least naging clear yung ko, So, siguro sa Monday na bukas, sa Tuesday, St. Ives